Biglang nagdilim ang paligid, kasabay ng malakas na pag-alog ng eroplano. Nagsigawan ng ilang pasahero at maririnig ang tahimik na ungol ng mga bata. Napakapit ang lahat sa kanilang mga upuan, habang ang mga bagahe sa overhead compartment ay tila gustong bumagsak. Manatili po tayong kalmado, ani Charmaine sa kanyang pinakamahinahong tinig, sabay hawak ng mahigpit sa braso ng isang ginang na nasa aisle. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam din niya ang tindi ng turbulence. Hindi ito ordinaryo. Isang matinding pagsubok sa kanyang profesionalismo, ngunit mas matindi pa ang kaba sa kanyang dibdib. May kung anong kakaiba. Isang pakiramdam na tila nagbabadya ng mas matinding gulo. Ito ang buhay ni Charmaine, isang flight attendant. Puno ng biglaang pagbabago, ng mga turbulensya, literal at metaphorical. Ngunit sa kabila nito, mahal niya ang kanyang trabaho. Mahal niya ang pakiramdam ng paglipad, ang pagkakataong makatuklas ng iba't ibang kwento sa bawat paglipad niya para sa kanya. Ang bawat paglipad ay isang pagkakataon upang bumuo ng mga koneksyon, upang magbigay ng serbisyo ng may puso. Ito ang kanyang mundo. Ngunit ang pinakamatamis na kwento sa kanyang buhay ay nagsimula nang makilala niya si Jonathan Galvez, isang matagumpay na civil engineer na nangako sa kanya ng isang matatag na pundasyon para sa kanilang kinabukasan. At ngayong gabi, matapos ang isang magandang hapunan, muling bumalik sa kanya ang mga salitang yon habang nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang condo unit, nakasuot ng kanyang paboritong pulang bestida. Mabagal niyang hinubad ang kanyang high heels, ramdam ang kaunting pagod. Ngunit ang bawat pagod ay napapalitan ng ngiti sa tuwing naaalala niya ang mga titig ni Jonathan, ang init ng mga yakap nito, at ang matatamis nitong pangako. 2 taon na ang lumipas simula nang maging sila. Sa kabila ng abalang schedule, siya na laging nasa himpapawid, at si Jonathan na laging nasa mga construction site. Palagi silang gumagawa ng paraan. Para kay Charmaine, si Jonathan ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Isang lalaking may tiwala sa sarili, may pangarap, at higit sa lahat, seryoso sa buhay. Ikaw ang pundasyon ng buhay ko, Charmaine. Bulong niya sa sarili, ginagaya ang boses ni Jonathan. Ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Ping! Nabasag ang katahimikan ng isang tunog mula sa kanyang cellphone na nakapatong sa kama. Ping! Muli itong tumunog. Isang mensahe? Baka si Jonathan na. Malamang ay nangungumusta kung nakauwi na ba siya ng maayos. Lumapit siya sa kama, dala ang matamis ng ngiti. Kinuha niya ang cellphone, umaasang makita ang pangalan ni Jonathan sa screen. Ngunit hindi. Isa itong email notification mula sa bangko. Isang credit card transaction alert. A purchase of PHP 85 for refund dinosaurs has been made at Palawan Grand Resort. Nawala ang namaba ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, mas malakas, at mas mabilis pa sa turbulence na naranasan niya kanina sa eroplano. Ang bawat tibok ay tila naghuhudyat ng isang hindi magandang balita. PHP 85 for Famandimbamu Paljaka. Binasa niya itong muli. Iniisip na baka nagkamali lang siya ng tingin. Ngunit malinaw ang nakasulat. Isang malaking halaga ang nabawas sa kanyang credit card para sa isang booking sa isang mamahaling resort sa Palawan. Imposible. Kailanman ay hindi siya gumastos ng ganito kalaki para sa isang bagay na hindi niya pinagplanuhan. At wala siyang natatandaang nag-book siya ng anumang bakasyon. Ang susunod niyang flight ay patungong Japan, hindi Palawan. Ang kanyang mga plano ay maayos na nakalatag, hindi ito kasama. Baka naman. Surprise? Bulong niya sa sarili. Pilit na pinapakalma ang nagwawalang kaba sa kanyang dibdib. Baka regalo ito ni Jonathan. Baka ito na ang simula ng pagtupad niya sa pangakong matatag na pundasyon. Ngunit bakit hindi ito sinabi sa kanya?
At bakit ang credit card niya ang ginamit? Isang hindi maipaliwanag na lamig ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. May kung anong mali. Ramdam niya ito. Isang pakiramdam na tila nagbabadya ng isang masakit na pagbagsak na mas matindi pa sa anumang turbulence na kanyang naranasan sa himpapawid. Ito ang pakiramdam ng isang bagay na sisira sa kanyang perpektong mundo. Agad na hinanap ng nanginginig na daliri ni Charmaine ang pangalan ni Jonathan sa kanyang contacts. Kailangan niya ng paliwanag. Kailangan niya itong marinig mula mismo sa bibig nito. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang turbulensyang naranasan niya sa himpapawid dahil alam niyang ang kasalukuyang nararamdaman niya ay nakasentro sa kanyang puso, hindi sa eroplanong kanyang nililiparan. Unang ring, walang sumasagot. Pangalawa, pangatlo, wala pa rin. Sa pang-apat na pagtawag, dumiretso na ito sa voicemail. Hi, you've reached Jonathan. I can't take your call right now. Pinatay niya ang tawag bago pa matapos ang recording. Isang pamilyar na boses na dati nagbibigay sa kanya ng kilig, ngayon ay tila nagdudulot ng kaba at pagdududa. Ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabaon sa kanyang puso. Baka nagda-drive, sabi niya sa sarili. Pilit na pinapakalma ang sarili. O baka nalowbat. Tama, nalowbat lang siguro. Ang bawat pilit na paliwanag ay isang pagtatangka upang itago ang lumalaking takot sa kanyang loob. Nagtipa siya ng mensahe. Hon, nakauwi ka na? Tumawag ako. May itatanong lang ako tungkol sa credit card. May nakita kasi akong malaking transaction. Call me please. I love you. Pinindot niya ang send. Naghintay siya ng ilang segundo. Umaasang makikita ang salitang delivered. Ngunit hindi. Isang maliit na scent lang ang lumabas. Ibig sabihin, nakapatay pa rin ang cellphone na nito o nasa lugar itong walang signal. Ang paghihintay ay tila walang katapusan at ang katahimikan ng kanyang cellphone ay tila sumasagot ng mga tanong na hindi pa niya nabibigkas. Ang katahimikan sa kanyang kondo ay biglang naging nakakabingi. Ang bawat segundo na lumilipas na walang sagot mula kay Jonathan ay parang isang maliit na bitak na lumalabas sa perpektong pundasyon na inakala niyang mayroon sila. Ang kanyang isip ay nagsimulang mag-overthink. Naghahanap ng lohikal na paliwanag sa mga bagay na tila walang lohika. Hindi na siya mapakali. Tumayo siya at binuksan ang kanyang laptop. Kung may sorpresa man si Jonathan, dapat ay may email confirmation. At kung ginamit nito ang card niya, siguradong sa email niya rin iyon ipinadala. Ang paghahanap sa email ay tila isang paghahanap sa isang butas na maaring sumira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-log in siya sa kanyang email account. Sa search bar, tinipa niya, Palawan Grand Resort. Lumabas agad ito sa pinakaitaas. Isang confirmation email na ipinadala 3 oras na ang nakalipas. Eksaktong oras kung kailan sila kumakain sa restaurant. Binuksan niya ang email, humigpit ang hawak niya sa mouse nang mabasa ang mga detalye. Booking confirmation, guest name, Mr. Jonathan Galvez room. Type, Ocean View Honeymoon Suite. Number of guests, 2 adults check-in. December 12, check out. December 15, 2 adult. Ibig sabihin, hindi lang ito para sa kanya. Para ito sa kanilang dalawa. Ngunit bakit hindi sinabi sa kanya? At bakit sa susunod na 2 araw na agad ang biyahe? May flight siya papuntang Korea sa mga araw na yon at alam na alam iyon ni Jonathan. Ang mga tanong ay nagsimulang magkumpulan sa kanyang isip. Bawat isa ay tila isang malakas na pagbabanta. Sa ilalim ng email, may nakasulat, Your flight itineraries are attached below. Doon na nagsimulang bumigat ang kanyang paghinga. May flight itinerary. Hindi lang hotel ang binuok. Kumpleto na ang lahat. Naalala niya ang isang pagkakataon, mga 2 buwan na ang nakalipas, nang hiramin ni Jonathan ang wallet niya. Hon, naiwan ko kasi yung sa akin sa sasakyan.
Kailangan ko lang bayaran agad itong supplier ng materyales. Babayaran din kita agad mamaya. Dahil sa tiwala, hindi na siya nagtanong pa. Ngayon, ang alaala na yon ay bumabalik na parang isang multo, nagbibigay ng bagong kahulugan sa bawat kilos at salita ni Jonathan. May mali. Sigurado siyang may mali. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cursor patungo sa attachment. Isang PDF file. Nag-click siya. Nag-load ang dokumento. Nakita niya ang logo ng airline, ang kanyang sariling kumpanya. Nakita niya ang mga detalye ng flight, Manila to Palawan. At sa ilalim, ang pangalan ng mga pasahero. Passenger 1, Galvez Jonathan. Napalunok siya. Inihanda ang sarili sa susunod na mababasa. Inaasahan niyang makikita ang kanyang pangalan. Inaasahan niyang may mali lang sa petsa. Ngunit ibang pangalan ang nakasulat. Isang pangalan na hindi niya kailanman naririnig sa buong buhay niya. Passenger 2, Gapang Simona. Napabitaw ang cellphone mula sa nanginginig niyang kamay at bumagsak ito sa kama nang walang tunog. Ngunit ang epekto ng nabasa niya ay tila mas malakas pa sa anumang ingay. Ang pangalang Simona Gapang ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tila isang sumpa, isang itim na marka sa puting pahina ng kanyang perpektong buhay. Hindi niya ito kilala. Kailanman. Ang dating kaba ay naging isang matinding pagkabigla at ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang mapait na galit. Galit kay Jonathan. Galit sa babaeng ito. Galit sa sarili niya dahil sa pagiging bulag. Agad siyang bumalik sa laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa search bar ng Facebook. Simona Gapang, hindi niya alam kung ano ang aasahan, ngunit alam niyang kailangan niyang makita. Kailangan niyang magkaroon ng mukha, ang pangalang sumira sa kanyang mundo. Lumabas agad ang isang profile. Isang magandang babae. May mahabang itim na buhok. Nakangiti ng matamis sa profile picture nito. May mga post ito ng mga larawan sa iba't ibang magagarang lugar. Isang beach sa Boracay, isang cafe sa Makati, isang 5-star restaurant sa Tagaytay. At doon na nagsimulang bumigat ang kanyang dibdib. Ang bawat larawan ay tila isang palaso na tumatama sa kanyang puso. Ang Boracay trip, naalala niya. Ito yung sinabi ni Jonathan na may importante siyang construction meeting sa Visayas, kaya hindi sila makakapag-date. Ang cafe sa Makati, naalala niya. Ito yung sinabi ni Jonathan na may overtime siya sa office, kaya hindi siya makakasama sa family dinner niya. Ang 5-star restaurant sa Tagaytay, naalala niya. Ito yung sinabi ni Jonathan na kasama niya ang kanyang pamilya para sa isang birthday celebration ng kanyang tita, kaya hindi siya nakasagot sa mga tawag niya. Ang lahat ng sinungaling na dahilan ni Jonathan ay ngayon ay may mukha, may pangalan, at may kasama. Si Simona Gapang, mabilis niyang nilipat ang mga larawan. Huminto siya sa isang post ni Simona na nakaupo sa isang beachfront cabana. Nakasulat sa caption, "Enjoying paradise with my love. So grateful for this solid foundation we're building. Add Palawan Escape, add beach life. Palawan. Ang resort. Ang PHP 85 Foran pa sa Musamantos. Ang solid foundation." Isang mainit na likido ang umakyat sa kanyang lalamunan. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Ang pinakamasakit ay ang makita ang kamay ni Jonathan na nakayakap kay Simona sa isa pang larawan. At doon niya napansin ang relo. Ang mamahaling relo na binili niya bilang regalo kay Jonathan noong nakaraang anibersaryo nila. Ang relo na ibinili niya gamit ang bonus niya mula sa trabaho. Suot ito ni Simona. Hindi pala suot ni Simona. Hawak ni Simona ang kamay ni Jonathan at doon niya nakita. Isang bracelet na katulad ng binili niya, ngunit mas maliit. Ibig sabihin, hindi! Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi totoo ito. Inilipat niya ang isang larawan pa.
Isang mirror selfie ni Simona, nakangiti. Ngunit hindi ang nangiti ni Simona ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa background, nakita niya ang isang bahagi ng kwarto, isang malaking kama na may headboard na pamilyar sa kanya. Ang Ocean View Honeymoon Suite sa Palawan Grand Resort. Ang kwarto na binuok gamit ang kanyang credit card. Humigpit ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Naramdaman niya ang isang matinding sakit. Isang sakit na mas matindi pa sa anumang pisikal na kirot. Ito ay sakit ng pagtataksil, ng pagkadurog ng tiwala. Lalo pang bumigat ang kanyang pakiramdam. Muli siyang nag-scroll sa profile ni Simona, hinahanap ang anumang pahiwatig, anumang kumpirmasyon ng kinatatakutan niya. Hanggang sa makita niya ang isang lumang larawan, isang group photo. Hindi ito kasama si Jonathan. Ito ay isang graduation photo. Nandoon si Simona, nakangiti. Suot ang kanyang toga. At sa tabi niya, nakasuot din ng toga at nakangiti, ay isang pamilyar na mukha. Si Clarissa. Ang kanyang dating kaklase sa flight attendant training. Ang babaeng halos maging top-notcher sa kanila. Ngunit siya ang nakakuha ng honors. Ang babaeng dati may matinding inggit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Charmaine. Hindi lang ito isang affair. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masakit, mas personal. Nanlamig ang buong katawan ni Charmaine. Hindi lang ito isang simpleng affair. Ang dating kaba at galit ay napalitan ng isang mapait na realization. Si Clarissa. Ang mukha ni Clarissa, puno ng inggit at pagkadismaya, nang ianunsyo ang kanyang pangalan bilang top-notcher sa flight attendant training. Ang galit sa mga mata nito nang magsalubong ang kanilang tingin matapos ang seremonya. Ang alaala ay sariwang-sariwa, tila nangyari lamang kahapon. Naalala niya ang naging usapan nila ni Clarissa minsan sa kantin noon. Buti ka pa, Charmaine. Walang problema sa pera. May magandang trabaho pa. Ang kapatid ko nga, hirap na hirap makahanap ng disenteng trabaho. Ang malas niya talaga. Niyakap siya ni Clarissa noon, pero may kung anong lamig sa yakap nito. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Bumubuo ng isang nakakapanindig balahibong larawan. Si Simona Gapang, ang kapatid ni Clarissa. Ang mga biglaang out-of-town trips ni Jonathan, ang mga transactions sa kanyang credit card, ang mga pinansyal na paghihirap na sinabi ni Jonathan na nararanasan ng kanyang client na siyang dahilan ng kanyang pagiging abala. Hindi ito maaaring mangyari. Isang grand scheme, isang planadong paghihiganti. Humakbang si Charmaine papalayo sa laptop, humawak sa pader upang hindi matumba. Ang laso ng nakaraan ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang kasalukuyan, sinisira ang lahat ng kanyang inakala na matatag. Kung si Simona ang kapatid ni Clarissa at matagal nang may sama ng loob si Clarissa sa kanya, posible kayang lahat ng ito ay sadyang ginawa para sirain siya? Posible kayang si Jonathan ay isa lamang pain, isang bahagi ng mas malaking plano? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang kanyang online banking account. Nag-scroll siya sa mga transaksyon, naghahanap ng iba pang kahina-hinalang galaw bukod sa Palawan trip. At doon niya nakita mga withdrawal na hindi niya alam, mga online payments sa mga gaming site, sa mga lending app, mga sum na umaabot sa daan-daang libo. At ang pinakamasakit, isang loan application na nakapangalan sa kanya na may pirma niya. Isang pirma na napaka-perpekto at pamilyar sa kanya. Ngunit alam niyang hindi niya kailanman nilagdaan. Isang matinding pagkabigla ang tumama sa kanya. Hindi lang ito affair, hindi lang ito paghihiganti. Ito ay pagnanakaw. Isang malaking panloloko, ginawa siyang goat ni Jonathan. Ang lahat ng hirap at pagpapawis niya sa trabaho, ang lahat ng tiwala na ibinigay niya, ay niloko, ginamit para sa ibang tao, para sa sariling interes ng isang ganid. Walang salita ang makakapaglarawan sa sakit na kanyang nararamdaman.
Mas masakit pa sa pisikal na kirot. Ito ay isang sugat sa kanyang pagkatao, sa kanyang dignidad. Ang kanyang cellphone ay biglang umilaw. Jonathan, pumikit siya ng mariin. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging matatag. Sinagot niya ang tawag. Hon, I'm sorry I missed your calls. Busy lang sa project. Alam mo naman, kailangan ng solid foundation ang bawat building. Ani Jonathan. Ang boses nito ay puno ng paglalambing at pagmamahal. Ngunit ngayon ay tila napakapeke na sa pandinig niya. Miss na kita. Napaigting ang panga ni Charmaine. Ang mga salitang solid foundation ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Okay lang, Hon. Kalmado niyang sagot. Pilit na pinipigilan ang nanginginig na tinig. Naiintindihan ko. Kaya ka nga mahal na mahal ko dahil masipag ka, dahil seryoso ka sa future natin. Ngumiti siya ng mapakla. Ngiti ng isang taong nasasaktan, ng isang taong naloko, ngunit handa ng lumaban. Miss na rin kita, Hon. Umuwi ka na. May gusto akong sabihin sa'yo. Namatay ang tawag. Nanatiling nakahawak si Charmaine sa kanyang cellphone. Ang kaninang pilit ng ngiti ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng isang blankong ekspresyon. Nanginginig ang kanyang kamay. At nang bumitaw ito sa hawak niya, bumagsak ang cellphone sa kama nang may mahinang kalabog, tila salamin, na nabasag ang tunog sa kanyang tainga. Ang bawat salita ni Jonathan, ang bawat paglalambing, ang bawat pangako, lahat ay naging lason. Ang solid foundation na sinasabi nito ay hindi para sa kanila. Ito ay isang libingan para sa kanyang tiwala, para sa kanyang pagkatao. Tumayo siya mula sa kama. Ang kanyang mga binti ay tila gelatina. Halos hindi makatayo. Naglakad siya patungo sa salamin sa kanyang walk-in closet. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng pagod. Isang babaeng may malalim na eye bags. Isang babaeng naloko, na ginamit, na dinurog. Hindi niya makilala ang sarili. Ang dating masayahin, kumpiyansa, at matatag na Charmaine ay tila nawala. Napalitan ng isang basag na imahe. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahan sa una, pagkatapos ay sunod-sunod. Hindi niya pinigilan. Hinayaan niya ang bawat butil ng yung luha na umagos, bit-bit ang lahat ng sakit, galit at pagkadismaya. Yumuko siya, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang muka. At doon, sa gitna ng kanyang closet, ay tuluyan siyang bumigay. Isang matinding hikbi ang lumabas sa kanyang dibdib, sinundan ng sunod-sunod pa. Ang bawat hikbi ay parang isang alon ng sakit na humahampas sa pampang ng kanyang kaluluwa. Dala ang lahat ng pagkabigo at pagtataksil na kanyang naranasan. Lumuhod siya sa malamig na sahig, niyakap ang kanyang sarili, pilit na pinagsasama ang mga piraso ng kanyang sarili na tila unti-unting nadudurog. Ang mga pangako ni Jonathan, ang mga matatamis na salita, ang lahat ng mga paglalambing, ang mga dinner date, ang mga regalong binigay niya, ang singsing na bigay ni Jonathan noong nakaraang buwan na nasa kanyang daliri pa rin, ay tila bumigat, isang paalala ng kanyang kamangmangan. Pikit mata niyang inalis ang singsing. Halos maputol ang kanyang daliri sa tindi ng kanyang galit. Hinagis niya ito sa sulok ng kwarto. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay mas malakas pa sa kanyang hikbi. Kasunod nito, sinimulan niyang hubarin ang kanyang pulang bestida, ang simbolo ng isang perpektong gabi na ngayon ay nagmistulang bangungot. Itinapon niya ito sa sahig, tila isang maruming basahan. Ang kanyang kondo, na dati kanlungan ng kanyang mga pangarap, ngayon ay tila isang piitan. Ang bawat sulok ay puno ng alaala ni Jonathan, ng mga larawan nilang magkasama, ng mga regalo na inakala niyang may ibig sabihin. Lumapit siya sa isang cabinet at binuksan ito. Kinuha niya ang lahat ng litrato nilang magkasama at pinunit. Bawat pilaso ay nagdadala ng panibagong kirot sa kanyang puso.
Ang kanyang isip ay naglalakbay. Bumabalik sa lahat ng mga sandaling ipinagtanggol niya si Jonathan sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pamilya. Masyado lang siyang abala sa trabaho, ang palagi niyang sinasabi. Nagtatayo kami ng kinabukasan. Ang kahihiyan ay bumaha sa kanyang dibdib. Paano niya ipapaliwanag ito sa kanila? Paano niya ipapaliwanag ang kanyang sariling pagkabulag? Ilang oras siyang nanatili sa posisyong yon, lumuluha, hinahayaan ang bawat emosyon na kainin siya ng buo. Ang kanyang lalamunan ay masakit na, ang kanyang mga mata ay namamaga, at ang kanyang ulo ay kumikirot. Pakiramdam niya ay wala na siyang natitira. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pundasyon ay nawasak. Napakagat siya sa kanyang labi. Pilit na pinipigilan ang isa pang hikbi. Ngunit ang sakit ay masyadong matindi. Tama na. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tama na. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang imahe ang biglang sumilay sa kanyang isip. Ang kanyang uniform. Ang kanyang blue at white flight attendant uniform na maayos na nakasabit sa likod ng kanyang closet door. Ang uniform na sumisimbolo sa kanyang pangarap, sa kanyang propesyon, sa kanyang lakas. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa rin dahil sa luha. Tinitigan niya ang uniform. Isang saglit, parang nakikita niya ang kanyang sarili, nakangiti, propesyonal, at matatag. Ang babaeng iyon. Ang babaeng kailanmay hindi magpapatalo. Ang babaeng lumilipad ng may dignidad. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito ngiti ng kaligayahan. Ito ay ngiti ng isang nasaktan. Oo, ngunit isang ngiti rin ng determinasyon. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng isang bagong pag-asa, isang bagong simula. Biglang may nagbago sa kanyang mga mata. Mula sa pagiging luntian ng lungkot, unti-unting sumilay ang apoy. Apoy ng galit. Apoy ng paghihiganti. Apoy ng panibagong lakas. Hindi siya magpapatalo. Hindi niya hahayaan na sirain siya ng mga taong ito. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang hanapin ang kanyang sariling solid foundation. At alam niya kung saan ito magsisimula. Hinawakan ni Charmaine ang kanyang namamagang pisngi. Pakiramdam niya ay libu-libong taon na siyang umiiyak, ngunit ngayon, wala ng luha. Tuyo na ang kanyang mga mata, ngunit ang apoy sa kanyang loob ay mas nagliliyab. Nakatitig siya sa kanyang flight attendant uniform, hindi na bilang simbolo ng isang perpektong trabaho, kundi bilang isang sandata. Isang sandata ng dignidad. Hindi. Bulong niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos, ngunit puno ng matinding determinasyon. Hindi ako magpapatalo. Ang sakit ay nanatili pa rin, ngunit ngayon ay may kasamang matinding galit. Galit na hindi makasarili, kundi galit na nagtutulak sa kanya upang ipaglaban ang kanyang sarili, ang kanyang dangal. Hindi na siya ang Charmaine na madaling lokohin, ang Charmaine na bulag sa pag-ibig. Ngayon, isa na siyang babaeng may misyon. Mabagal siyang tumayo. Ang bawat galaw ay may bigat, ngunit may determinasyon. Inayos niya ang kanyang buhok, at sa halip na mawalan ng pag-asa, mas lalo siyang nagpakatatag. Hindi siya hahayaan na sirain ng mga taong ito ang kanyang buhay, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kinabukasan. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang mga lumang tab ay nanatili pa rin. Ang kanyang banking account, ang Facebook profile ni Simona, ang flight confirmation. Hindi niya ito isinara. Hindi niya pwedeng isara ang mga ebidensya ng kanilang panloloko. Nagsimula siyang mangalap ng lahat ng posibleng ebidensya. Inprint niya ang mga bank statement na may mga kahina-hinalang transaksyon. Kinopya niya ang mga email na may booking confirmation sa resort at flight. Nag-screenshot siya ng mga larawan ni Simona at Jonathan na nagpapatunay ng kanilang relasyon.
Ang bawat papel na kanyang inilalabas mula sa printer ay tila isang bala na kanyang inihahanda para sa nalalapit na laban. Alam niyang hindi ito madali. Lalaban sila Jonathan at Simona. Ngunit handa siyang harapin sila kung may isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang profesyon bilang flight attendant. Iyon ay ang manatiling kalmado sa ilalim ng pressure at laging may emergency plan. At ang kanyang emergency plan ay sadyang mas matindi pa sa anumang inaasahan nila. Sila ang gustong magtayo ng solid foundation. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang mga papeles. Kung ganoon, sisiguraduhin kong sa kanilang sariling pundasyon sila babagsak. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi na para tawagan si Jonathan, kundi para tawagan ng isang tao na pinagkakatiwalaan niya ng buo. Si Captain Reyes, ang head ng security department ng airline, isang retiradong pulis na kilala sa kanyang integridad at matalas na pag-iisip. Captain Reyes, this is Charmaine Salvador. Panimula niya, ang kanyang boses ay formal at profesional, tila na sa isang briefing. May kailangan po akong i-report. Isang matinding kaso ng financial fraud at posibleng conspiracy na may kinalaman sa isang current employee ng airline. Sa kabilang linya, tahimik na nakinig si Captain Reyes. Alam niyang seryoso ang sitwasyon sa tono pa lamang ng boses ni Charmaine. May mga ebidensya po ako, Captain. Mga bank statements, email confirmations, at social media posts. Ang nakakabahala po, may kinalaman ito sa isang flight papuntang Palawan, sa isang hotel booking sa Palawan Grand Resort na binayaran gamit ang aking credit card. At ang gagamit po nito ay si Mr. Jonathan Galvez, ang aking dating boyfriend, kasama ang isang Simona Gapang. Ngunit ang hindi nila alam, si Simona po ay kapatid ng dating kaklasikong si Clarissa, na may matinding sama ng loob sa akin. Bawat detalye ay kanyang ibinunyag, malinaw at detalyado. Walang bahid ng emosyon ng kanyang boses, tila nagbabasa ng isang checklist. Pagkatapos ng kanyang detalyadong paliwanag, matagal bago sumagot si Captain Reyes. Charmaine! Ani Captain Reyes, ang kanyang boses ay seryoso. This is very serious. Are you sure about all of this? Opo, Captain. May kumpirmasyon po ako sa lahat. Mayroon pa akong na-discover na loan application na nakapangalan sa akin na hindi ko naman pinirmahan. Ito ay isang malaking scam, Captain. Narinig ni Charmaine ang malalim na paghinga ni Captain Reyes. Okay, Charmaine. Pumunta ka dito bukas ng umaga. Dalhin mo lahat ng ebidensya mo. Sasabihan ko ang mga tao ko na maging handa. Magtatalaga ako ng 2 undercover security personnel sa flight na yon. Kailangan natin silang mahuli, red-handed. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Charmaine. Isang nangiti na hindi na puno ng kilig, kundi puno ng matinding pag-asa at katarungan. Thank you, Captain. Handa po akong gawin ang lahat ng kailangan. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay. Maghintay sa araw ng kanilang bakasyon. Ang lamig ng aircon sa airport ay hindi sapat upang pawiin ang kaba na kumakalat sa buong sistema ni Charmaine. Ngayong araw, ang araw ng kanilang bakasyon, ang araw ng kanyang paglaya. Nakaharap siya sa salamin sa crew lounge, inayos ang kanyang buhok at pinasadahan ng tingin ang kanyang uniforme. Professional. Walang bahid ng anumang problema. Walang sino man ang makakahula sa matinding giyera na nagaganap sa kanyang loob. Handa siya. Pinaghandaan niya ito. Ngunit hindi niya pa rin maiwasang kabahan. Maya-maya pa, dumating na ang tawag para sa boarding. Huminga siya ng malalim, sumunod sa kanyang mga kasamahan at naglakad patungo sa gate. Ngayon, hindi lang siya isang flight attendant. Isa siyang aktres, isang espiya, at isang hukom. Lahat sa isang katawan. Nakangiti siyang sumalubong sa bawat pasahero. Ang kanyang boses ay malumanay at pamilyar. Welcome aboard! Ang bawat pagbati niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap.
naghahanap ng dalawang partikular na mukha. Hindi nagtagal, nakita niya sila. Jonathan at si Simona. Magkahawak kamay silang naglalakad sa aisle, tila isang perpektong magkasintahan. Si Jonathan ay nakangiti, tila walang pinagdadaanan. Si Simona ay nakasuot ng isang light summer dress, may suot na sunglasses na nakapatong sa kanyang ulo at may bitbit na mamahaling handbag. Nang magsalubong ang kanilang tingin, bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Simona, isang mapang-asar na ngiti na nagpaparamdam sa kanya ng matinding paghamak. Ngunit hindi nagpatinag si Charmaine, na natili ang propesyonal na ngiti sa kanyang labi. "Good morning, sir." Ang bati niya kay Jonathan, na tila wala siyang alam. Nagkunwari siyang hindi niya kilala ang babaeng kasama nito. Ngumiti si Jonathan, isang ngangiting punong-puno ng pagmamay-ari at pagpapanggap. "Good morning, Charmaine. Nagtatrabaho ka pa rin pala?" "Kami, magbabakasyon lang." Ang kanyang boses ay malakas, tila sinasadya upang marinig ng mga nasa paligid. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Charmaine kay Simona, na ngayon ay mas lalo pang umangat ang ngiti. Ito ang kanilang sandali ng pagtatagumpay. Ang sandali na sa tingin nila ay nakuha na nila ang lahat. "Oo nga po, sir." Tugon ni Charmaine. Kalmado ang kanyang boses. "Trabaho po. Kailangan kumayod para makapagbakasyon din po balang araw." Ang bawat salita ay may dalang pahiwatig. Ngunit alam niyang hindi nila yon maiintindihan. "Enjoy your flight, sir. I'll make sure it's a memorable one." Naglakad silang dalawa papunta sa kanilang mga upuan. Sa business class, ang upuan na binayaran niya. Narinig niya ang tawanan nila habang lumalayo sila. Tumingin si Charmaine sa paligid. Sa bandang likuran, sa economy section, may dalawang lalaking nakasuot ng polo shirt at pantalon, abala sa pagbabasa ng pahayagan. Sila ang mga undercover security personnel na ipinadala ni Captain Reyes. Nagtama ang kanilang mga mata at isang tipid na tango ang ibinigay ng isa sa kanila. Pumikit si Charmaine ng saglit, huminga ng malalim. Ang aircon sa eroplano ay malamig, ngunit ang kanyang loob ay nag-aapoy. Ito na, walang atrasan. Habang nagte-take off ang eroplano, nakadungaw siya sa bintana. Ang mga bahay sa ibaba ay unti-unting lumiit. Ang mga ulap ay naging parang koton. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Hindi na siya ang babaeng nagdurusa. Ngayon, siya na ang naghahatid ng katarungan. Nang marating ng eroplano ang cruising altitude at ang seatbelt sign ay patay na, naglakad si Charmaine sa aisle. Nakita niya si Jonathan at Simona, nagtatawanan, abala sa pagpaplano ng kanilang bakasyon. Huminto siya sa tapat ng kanilang upuan. Pumikit siya ng mariin, nag-ipon ng lakas. At sa sandaling iyon, isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngiti ng isang predator na handa ng bumira. "Excuse me, sir." "Ma'am." Ani Charmaine, ang kanyang boses ay malinaw at malakas, sapat upang marinig ng mga kalapit na pasahero. "May kailangan po akong i-announce. May importanteng impormasyon po akong kailangan ibahagi sa inyo." Sa lahat po ng pasahero. Naglakad si Charmaine papunta sa harapan ng business class cabin, kasama ang dalawang undercover security personnel na kalmado lamang na nakasunod sa kanya. Ang kanyang tinig ay malinaw at malakas, tila nag-aanunsyo ng bagong safety protocol, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, direktang nakatuon kina Jonathan at Simona. Napatigil ang tawanan ng dalawa. Nagtinginan sila, nagtataka. Si Simona ay kumunot noo, tila naiinis sa istorbo. Si Jonathan naman ay bahagyang ngumiti kay Charmaine, tila nag-iisip na baka may surprise na inihanda si Charmaine para sa kanila. "Magandang umaga po sa inyong lahat, mga mahal naming pasahero." Panimula ni Charmaine, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong cabin. "Sa lahat po ng lumilipad kasama namin ngayon, at lalo na po sa ating mga pasahero, sa upuan,
21A at 21B, Mr. Jonathan Galvez at Mrs. Simona Gapang, mayroon po akong napakahalagang impormasyon na ibabahagi. Unti-unting nagulantang ang mga pasahero. Bakit ipinapahayag ang pangalan ng dalawang pasahero? Nagsimulang magbulungan ang mga tao, habang ang iba ay inilabas na ang kanilang mga cellphone upang kumuha ng video. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Jonathan at Simona. Ang ngiti ni Jonathan ay naglaho, napalitan ng pagtataka. Si Simona naman ay dahan-dahang hinubad ang kanyang sunglasses. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Charmaine. Sa loob po ng 2 taon, patuloy ni Charmaine, ang kanyang boses ay naging mas matatag. Naniniwala po ako na nagtatayo ako ng isang matatag na pundasyon kasama si Mr. Jonathan Galvez. Ngunit sa katotohanan po, ginagamit lamang pala ako para sa sarili niyang kapakanan. Nagulat ang mga pasahero. Lumakas ang bulungan. Si Jonathan ay namutla. Charmaine, ano bang sinasabi mo? Bulong nito. Pilit ng ngumiti. Hindi siya pinansin ni Charmaine. Nagpatuloy siya. Mr. Galvez, hindi lang po kayo nagloloko ng damdamin. Kayo po ay nagnanakaw. Ang PHP 85-450. 00 na ibinayad para sa inyong Ocean View Honeymoon Suite sa Palawan Grand Resort na kasama pa ang flight na ito papunta sa resort na yon, ay galing po sa aking credit card na hindi ko po kailanman inauthorize. Nilahad niya ang isang folder ng mga dokumento na naglalaman ng mga bank statement at email confirmation. Bukod po dyan, patuloy ni Charmaine, ang kanyang boses ay tila isang hukom na nagbibigay ng hatol. Meron pa po kayong mga utang sa mga gaming sites at lending apps na umaabot sa daan-daang libo na lahat po ay nakapangalan sa akin. Mayroon pa kayong peking loan application na may pirma ko. Ito po ay financial fraud, Mr. Galvez. Ang mukha ni Jonathan ay tuluyan ng namutla. Ang dating ngiti ay naglaho, napalitan ng matinding takot. Sinubukan niyang tumayo, ngunit agad siyang pinigilan ng isa sa mga security personnel. Tumingin si Charmaine kay Simona. At kayo naman, Miss Simona Gapang, hindi lang po kayo kasama sa panloloko. Kayo po ay kasabwat sa isang planadong paghihiganti. Kayo po ang kapatid ni Clarissa, ang dating kaklasiko na matindi ang inggit sa akin. Alam niyo po, ang lahat ng pinagdaanan ko, ang aking mga plano, ang aking mga hirapan, at ginamit niyo po ito upang sirain ako. Gulat na gulat ang mukha ni Simona. Wala kang alam. Sigaw nito. Pilit na bumangon, ngunit mabilis siyang pinigilan ng isa pang security personnel. Manatili po kayong nakaupo, ma'am. Ani ng security personnel, ang kanyang boses ay matatag. Lahat po ng mga ebidensya ay nasa akin. Ani Charmaine, hawak ang folder ng mga dokumento. At ang mga transaksyon ay kumpirmado ng aking bangko at ng security department ng ating airline. Ang mga pasahero ay nagulantang. Nagsimula silang mag-video, ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na sumasaksi sa isang malaking pagtatanghal. Mr. Galvez at Miss Gapang, patuloy ni Charmaine, ang kanyang boses ay ngayon ay puno ng awtoridad. Hindi po ito isang simpleng bakasyon, ito po ay isang krimen. At sa oras na lumapag ang eroplanong ito, haharap po kayo sa mga kinauukulan para sa kasong estafa, qualified theft, at adultery. Ang mata ni Jonathan ay puno ng matinding takot. Nagtangkang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Si Simona naman ay nanatiling nakatitig kay Charmaine. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkagulat. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng kapitan sa intercom. Mga mahal naming pasahero, ito po ang inyong kapitan. Dahil po sa isang emergency situation at mga isyu sa seguridad, meron po tayong mga pulis na naghihintay sa arrival gate. Hinihiling po namin na manatili kayong lahat sa inyong mga upuan hanggang sa makalapag tayo ng ligtas. Napaigting ang panga ni Charmaine. Ang kanilang turbulence ay nagsisimula pa lamang. Bumaba ang eroplano ng maayos,
Ngunit ang tensyon sa loob ng cabin ay nanatiling mataas. Walang kumikilos, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang bulungan ng mga pasahero at ang tunog ng mga kamera ng cellphone na patuloy na nagre-record. Nakatayo pa rin si Charmaine sa harapan ng business class. Ang kanyang tingin ay nakatuon kina Jonathan at Simona. Si Jonathan ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay halos hindi makita. Tila gusto niyang lamunin na lamang ng lupa. Si Simona naman ay nakatingin pa rin kay Charmaine. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at kahihiyan. Nang tuluyang huminto ang eroplano sa tarmac, bumukas ang pintuan. 2 unipormadong pulis ang mabilis na umakyat sa eroplano, sinundan ng isang opisyal mula sa airport security. Direkta silang lumapit sa posisyon ni Jonathan at Simona. Mr. Jonathan Galvez at Mrs. Simona Gapang, tanong ng isa sa mga pulis. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Hindi nagsalita si Jonathan. Si Simona naman ay umiling. May warrant of arrest po kayo para sa kasong estafa, qualified theft at adultery. Patuloy ng pulis. Kailangan niyo po sumama sa amin. Inilabas ng pulis ang posas. Nagtangka si Jonathan na umalma, ngunit agad siyang pinigilan ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Si Simona naman ay tila nawalan ng lakas, hinayaan na lamang na pusasan siya. Wala kang awa, Charmaine, sigaw ni Simona habang iginagapos siya. Pagsisisihan mo ito. Walang ekspresyon si Charmaine. Tiningnan niya si Simona at sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya pagsisisihan ang ginawa niya. Ito ang katarungan. Inalalayan ng mga pulis sina Jonathan at Simona palabas ng eroplano. Sa pagdaan nila sa aisle, ang mga pasahero ay nagbigay ng daan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkamangha. Ang ilan ay pumapalakpak. Ang iba ay sumisigaw ng "Serve them right." Nang makalabas na ang dalawa, unti-unting lumabas din ang mga pasahero. Lumapit ang isa sa mga security personnel kay Charmaine. Magaling, Ma'am Charmaine. You handled it very well. Salamat po, sagot ni Charmaine. Ang kanyang tinig ay mahina. Lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga kasamahan, si Chloe. Charmaine, okay ka lang? Grabe, ang tapang mo. Ngumiti si Charmaine. Okay lang ako, Chloe. Kailangan eh. Nagpatuloy ang paglabas ng mga pasahero. Marami sa kanila ang lumapit kay Charmaine. Nagpapahayag ng kanilang paghanga. Dapat tularan ka, ma'am. Ang tapang mo. Sana lahat ng babae ganyan. Ang kapitan ng flight ay lumabas din mula sa cockpit. Lumapit siya kay Charmaine. Ang kanyang mukha ay seryoso. Charmaine, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. I am so proud of you. You are a true professional. Isang karangalan ka sa aming airline. Salamat po, Captain. Tugon ni Charmaine. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ito ang suporta na kailangan niya. Nang tuluyang maubos ang mga pasahero at makalabas na ang lahat ng crew, nanatili si Charmaine sa pintuan ng eroplano. Tiningnan niya ang tarmac, ang mga sasakyan ng pulis, na unti-unting umaalis. Dala sina Jonathan at Simona. Hindi niya naramdaman ang paghahatol. Hindi niya naramdaman ang paghihiganti. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding kapayapaan, isang ginhawa. Ang bigat na matagal niyang dinala ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang puso ay tila lumuwag at ang kanyang kaluluwa ay malaya na. Tumingin siya sa asul na kalangitan. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan mula sa panloloko, mula sa sakit, mula sa kasinungalingan. Nakikita niya ngayon ang kanyang sarili na lumilipad, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Biglang umilaw ang kanyang cellphone, isang text message mula sa kanyang general manager. Pinatawag siya para sa isang meeting bukas ng umaga. Ilang buwan ang lumipas.
Ang balita tungkol sa turbulence sa himpapawid ay naging headline sa buong bansa. Ang video ng pagbubunyag ni Charmaine ay nag-viral. Maraming netizens ang humanga sa kanyang tapang at profesionalismo. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon para sa maraming kababaihan na naging biktima rin ng panloloko. Ang kaso ni na Jonathan Galvez at si Mona Gapang ay naging mabilis. Sa harap ng napakaraming ebidensya at testimonya, lalo na ang video na kinuna ng mga pasahero, sila ay nahatulan. Si Jonathan ay nahatulan ng estafa at qualified theft para sa panloloko sa pera ni Charmaine, habang si Simona naman ay nahatulan bilang kanyang kasabwat. Pareho silang naharap sa kasong adultery. Ang kanilang mga pangalan ay tuluyan ng nadungisan. Ang pangarap ni Jonathan na solid foundation ay gumuho at kasama nito ang kanyang career at reputasyon. Para kay Charmaine, ang mga buwan na yon ay naging panahon ng pagpapagaling. Hindi madali ang proseso. May mga gabi na bumabalik ang sakit, ang tanong na, bakit ako? Ngunit sa bawat paggising niya, mas lalo siyang nagiging matatag. Sinimulan niyang alagaan ang kanyang sarili. Nag-yoga siya, nag-enroll sa cooking classes, at naglakbay mag-isa sa iba't ibang lugar na matagal na niyang gustong puntahan. Unti-unti, bumalik ang kanyang nanggiti. Hindi na itong ngiti ng pilit o ng pagpapanggap. Ito ay ngiti ng tunay na kaligayahan, ng kapayapaan na natagpuan niya sa kanyang sarili. Isang araw, nakatanggap siya ng email mula sa general manager. Pinatawag siya sa isang meeting. Akala niya ay may kaugnayan ito sa kanyang kaso. Ngunit nang pumasok siya sa opisina, nakita niya ang GM at ang CEO ng airline. Nakangiti. Charmaine, panimula ng CEO. Ang iyong tapang at integridad ay nagbigay karangalan sa aming airline. Hindi lang sa aming kumpanya, kundi sa lahat ng kababaihan. Bilang pagkilala sa iyong serbisyo, sa iyong dedikasyon at sa iyong katatagan, gusto ka naming i-promote. Napatingin si Charmaine sa kanila. Nagulat. Effective next month, ikaw na ang magiging bagong Director of Flight Services. Patuloy ng CEO. Naniniwala kami na sa iyong leadership, mas magiging mahusay pa ang aming serbisyo. Hindi makapaniwala si Charmaine. Isang matinding alon ng emosyon ang humaplos sa kanya. Hindi lang ito promotion. Ito ay patunay na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, lumabas siyang mas matatag, mas matalino, at mas malakas. Mula sa pagiging isang flight attendant na nangangarap ng perpektong buhay at matatag na pundasyon mula sa iba, si Charmaine ay naging isang leader. Isang babaeng nagtatayo ng sariling pundasyon. Pundasyon ng karangalan, ng integridad at ng kalayaan. Ilang linggo matapos ang promotion, nakatayo si Charmaine sa observation deck ng airport. Suot ang kanyang bagong uniforme bilang Director of Flight Services. Tiningnan niya ang mga eroplanong umaalis at lumalapag. Bawat isa ay tila nagdadala ng bagong simula. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto. Hindi niya natagpuan ang kanyang happy ending sa paraan na inakala niya. Ngunit natagpuan niya ang mas mahalaga, ang kanyang sarili. Natagpuan niya ang kanyang tunay na lakas, ang kanyang dignidad, at ang kanyang kalayaan. Ang tunay na pundasyon na kanyang natutunan ay hindi itinatayo ng ibang tao. Ito ay itinatayo sa loob ng sarili, sa bawat pagsubok na nalalampasan, sa bawat sugat na nagiging aral, at sa bawat paglipad na nagdadala sa kanya patungo sa isang mas matatag at mas makabuluhang kinabukasan. Ngayon, handa na siyang lumipad, hindi na upang takasan ang nakaraan, kundi upang abutin ang mga bituin. What?